sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga kwento na kapag ating narinig ay parang simpleng ala-ala lamang ng kabataan na madalas nating pagtawanan habang tayo ay lumalaki. Pero minsan sa likod ng mga kwentong yon ay may mga karanasang magpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng isip ng tao. May mga pagkakataon din na ang mga babala ng matatanda na dati nating binabaliwala ay may pinanggagalingang katotohanan. At kapag dumating ang sandaling tayo mismo ang makaranas ng hindi maipaliwanag ay doon natin maiisip na baka nga may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting igalang na lamang kesa baliwalain. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Junie, 49 years old, tubong Hamindan, Capiz at kasalukuyang naninirahan sa Quezon City. Dito na ako halos tumanda, nakapag-asawa at nagkaroon ng 4 na anak. Gawa ng lumuwas ako noon sa amin papunta ng Maynila para makipagsapalaran din, gaya ng ibang taga sa amin. Isa ako sa mga tahimik na tagapakinig at taga-subaybay sa mga ina-upload mong istorya online. Napapunta ako sa channel mo noong minsang naghanap ako ng mapapakinggan para magpalipas ng oras habang nagbabantay sa maliit naming negosyo. Nag-i-enjoy akong makinig sa mga kwento, lalong-lalo na ang tungkol sa mga kababalaghan. Kaya naisipan kong magpadala ng sulat para magbahagi din ang karanasan ko na sana'y mabasa mo. Nangyari ang experience ko mga ilang dekada na rin pong nakakalipas. Sa pagkakatanda ko nasa 18 years old ako noon. Pero nakaukit pa rin yon sa alaala ko, Papa Dudut. Nangyari yon sa bulubunduking bahagi ng Hamindaan sa probinsya ng Capiz. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang eksaktong barangay bilang respeto sa mga bagong naninirahan doon ngayon. Ang lugar namin sa probinsya ay nahahati sa una at sa pangalawang distrito, Papa Dudut. Masasabi kong malaki ang pinagkaiba ng dalawang distritong nabanggit ko, lalong-lalo na pagdating sa pananalita at antas ng pamumuhay. Ang mga naninirahan kasi sa unang distrito ay masasabi kong angat sa buhay. Noong araw dahil syudad ang nasasakupan nito. Kami namang mga nasa pangalawa ay bulubunduking bahagi na. Isang lugar noon na huli na sa lahat. 3 pala kaming magkakapatid, Papa Dudut, at puro kami lalaki. Ako ang bunso pero kahit na gano'n ay hindi yung naging sukatan para tratuhin ako bilang prinsipe sa loob ng bahay namin. Kung ano ang trabaho ng mga kuya ko ay ganoon din ang sa akin. Maliit pa lamang ako ay sinanay na nila ako sa mga gawain. Madalas ay pangangahoy at pag-iigib ng tubig ang ginagawa ko sa araw-araw dahil abala naman ang mga kuya ko sa kaingin at mga pananim. Kasama minsan ang tatay namin tuwing hindi madami ang pila sa bahay para magpagamot sa kanya. Isa kasing albularyo ang tatay ko noon, Papa Dudut. At noong araw ay masasabi ko na ang hirap talaga ng mga daanan sa amin. Dahil bago marating ang kabayanan ay kailangan muna naming ikutin ang ilang kabundukan at tawirin ang mga ilog. Kaya kapag may nabaril o natagay siguro ay mauubusan na ng dugo bago may dala
sa kabilang bayan kung saan ay may malapit na hospital doon. Pero sa paglipas ng mga taon ay sobrang madami na talagang nagbago. Nagkaroon ng ilang shortcut kaya medyo madali na lang tahakin ang lugar. O lalo na sa tuwing gustong lumikas o dumayo sa mga karatig bayan at mga baryo, Papa Dudut. Meron akong matalik na kababata noon, si Toto. Siyang nag-iisa kong kaibigan na sanggang dikit ko sa lahat ng bagay. Siya rin ang madalas kong kasama sa pangangahoy at pag-iigib ng tubig sa balon o bobon kung tawagin sa lugar namin. Naalala ko rin, Papa Dudut, na madalas ipagbilin sa akin noon ng mga magulang ko at mga kapatid ko na ugaliin ko raw na huwag magpapaabot ng takip silim kapag nangangahoy o kapag nag-iigib ng tubig sa bobon dahil baka kunin daw ako ng aswang o di kaya ay maengkanto o kaya ay makagat ng buwang na ayam. Yung ayam kasi, Papa Dudut, ay nangangahulog ang aso at ang buwang naman ay baliw. Ayam ang tawag sa amin doon sa ikalawang distrito at kapag nasa city o unang distrito naman ay tinatawag na Ido o Iro. Nang mga panahong yon, sinusunod ko ang mga payo sa akin dahil bata pa lamang ako at takot din talaga ako. Bukod sa baka mapalo rin, Papa Dudut, hanggang sa nakalakhan ko na lamang po ang pagsunod sa mga bilin nila. Madalas din napanakot sa lahat ng batang matitigas ang ulo ang aswang para hindi gumalang mag-isa, lumayo sa lugar namin o kaya ay huwag magpaabot ng dilim sa labas. Ayon din kasi sa sabi-sabi ng matatanda noon sa amin. Mahirap daw maabutan ng dilim sa labas dahil yun daw ang oras ng kalayaan ng mga nilalang na hindi natin kauring mga tao kagaya na lamang ng buwang na ayam. Kadalasan daw ay malaking kulay itim ang aso na yon na may matalas na tingin kapag nakatitigan na. Sabi-sabi din na kapag nakakita ka nito, hindi ka raw nito titigilang habulin hanggang sa makagat ka na pwede mong ikamatay sa kung saan ka maabutan. Pero kapag may tubig ka daw na dala, pwede mo raw yung isaboy dito dahil yon ang kahinaan nito. Kapag nagawa mo raw patamaan ng tubig ang mukha nito ay kakaripas daw ito ng takbo papalayo. Pero kapag daw nakasagupa ka ng isang uri nun na hindi takot sa tubig ay kailangan mo na raw mas kumaripas ng takbo na walang lingon likod dahil tiyak daw na isang aswang yon at hindi buwang na ayam. At dahil nga sa mga babalang yon ng mga nakatatanda na nakaranas daw na may nakaharap ng mga ganon, ay mas lalong naghigpit ang mga magulang namin sa aming mga teenager, lalo na sa mga bata. Maging ako ay natakot din noon na lumabas tuwing gabi o maabutan man lang ng takip silim. Papa Dudut, kahit na nagbinata na ako noon, ang mga kinalakhan kong pamahiin at paniniwala ay parang unti-unting nabago sa sistema ko noon. Maging ang payo ng tatay at mga kuya ko ay hindi ko na sinusunod pa noon. Dahil para sa akin, ang mga sinasabi nilang kakaiba ay sadyang panakot lamang sa amin noong mga bata pa kami. Lumaki na lamang ako at tuluyang nagkaisip. Pero kahit minsan ay hindi ko man lang nakita ang sinasabi ng mga matatanda na aswang, engkanto o maging mismo ang buwang na ayam. Kaya kapag naiisip ko ang tungkol doon ay natatawa na lamang ako noon. Naalala ko pa nga na napagkwentuhan namin yon ni Toto noong nagbinata na kami. Sobrang tawang-tawa siya dahil maging siya raw ay ganoon din dati. Kaya may pagkakataon pa nga na kapag may mga bata kaming nakakasabay sa pag-iigib sa balon,
na pinag-iigiban ng karamihan ay doon kami bumabawi. Tinatakot din namin yung mga bata. Alam kong hindi yun magandang gawain pero ganoon kami dati, Papa Dudut. Mga pasaway at yon ang gawaing labis naming pinagsisisihan hanggang sa ngayon. Hanggang isang hapon ay muli kaming may nakasabayang mga kabataan na nag-iigib sa balon na tinatawag naming bubon. Napansin pa nga namin na may ilang bata din na hindi taga-roon sa amin. Mukhang mga dayo dahil hindi kami pamilyar sa mga mukha nila. Normal na rin naman noon sa amin ang may dumadayo mula sa ibang sityo lalo na tuwing tag-init o papalapit na ang mahal na araw. Madalas kasing matuyuan ang mga balon sa ibang lugar at dito lang sa amin hindi. Kaya lagi itong nadadayo ng mga kalapit sityo at baryo. Mas malaki at malalim kasi ang pagkakagawa sa balon sa amin kaya kahit minsan ay hindi ito natutuyuan. Ilang metro lang din kasi ang lapit nito sa ilog. Habang papalapit kami sa mga kabataang nakita namin, Papa Dudut, naisipan naming dalawa na pagtripa ng mga ito. Ang usapan ay tatakutin lang at hindi sasaktan. Eksakto dahil ilang sandali na lang ay papadilim na. Kaya naghintay kami ng pagkakataon na may matira man lang sa kanila sa balon. Hanggang sa may naiwan pa rin talagang mga bata doon. Siguro wala silang alam tungkol sa mga pananakot ng matatanda. 4 na batang payat na lang ang naiwang nagsasalok ng sandaling yon. Nagdalawang isip tuloy ako noon kung itutuloy pa ba ang pangtitrip sa mga ito. Nagmasid muna ako bago ko pinagpasyahang lapitan na sila at kausapin kaya napatingin sila sa akin. Tinanong ko kung taga saan sila pero hindi nila ako sinagot. Nanatili silang tahimik habang nagkakatingin ng sandali bago pinagpatuloy ang ginagawa na parang hindi sila interesado na bigyan ako ng pansin. Ramdam ko noon na napahiya ako sa inasta nilang yon. Hoy, mga bingi ba kayo? Tinatanong ko kayo Nawala na tuloy sa isipan ko na mga bata lang yung kaharap ko ng sandaling yon dahil sa inis na nararamdaman ko sa inasta nila sa akin. Dahil sa ginawa kong yon ay sabay-sabay silang napatingin sa akin. Mga tingin na sobrang lamig at walang kabuhay-buhay. Mga ilang segundo din silang nakatitig sa akin bago binalik ang atensyon sa ginagawa nila. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagmamadali na ang mga ito na umalis. Hindi na nga pinuno yung sinasalukan nila ang container noon. At doon ko napansin na papadilim na rin. Halos wala na ring liwanag. Kagad ko nang tinawag si Toto para ituloy ang plano. Hinintay lang namin noon na makalayo ng kaunti ang mga bata para hindi nila malaman ang gagawin naming pananakot sa kanila. Nang makita naming lumiko na sila papasok sa gubat ay tumakbo na kami ni Toto papunta naman sa kabilang daanan kung saan ay may alam kaming shortcut noon para doon sila tambangan. Habang naghihintay kaming dalawa sa pagdaan ng mga paslit na yon ay iniisip ko na rin ang iba pang mga panakot na gagawin kapag hindi umubra yung unang gagawin namin. At hindi nga nagtagal ay nakarinig na kami ni Toto ng mga yabag na parang nagmamadali kaya inihanda ko na ang sarili ko para gulatin ang mga ito. Sabay kaming bumulyaw ni Toto sa pinalaki naming boses kasabay ng pagsulpot sa harapan nila mula sa pinagtataguan namin. Sa gulat ay nagtakbuhan sila at nagtitili habang kami namang magkaibigan ay tawang-tawa sa kalokohan namin. Simula noon ay naging gawain na namin yon, Papa Dudut. Pastime naming manggulat sa mga batang nahahapunan na sa pag-uwi. At suki ng pagkakagulat namin noon ay yung mga batang payat. Hanggang isang araw ay nagtaka kami ni Toto nang hindi na namin nakita ang mga bata. Akala lang namin ay baka may pinagkakabalahan lang ng araw na yon, pero lumipas pa ulit ang isang araw. Hindi pa rin talaga namin nakita ulit ang mga ito. Inisip na lang namin noon na baka sa ibang lugar na sila umiigib dahil lagi naman silang ginugulat dito sa amin. Kinahapunan ng araw ding yon ay naabutan kami ng takip silim sa daan ni Toto. Nag-i-enjoy kasi kami sa pangunguha ng bayabas at paliligo sa ilog matapos mangahoy. Habang naglalakad bitbit ang nakuhang panggatong ay nakarinig kami ng ingay sa loob ng sagingan. Hindi yon literal na nakakabulahaw, kundi ingay na parang may
nginangasab at ilang mga tunog na parang may naapakang mga tuyong sanga. Dahil doon ay pareho kaming natigilan at napatingin sa kung saan namin yon narinig. Nang makita kong ibinaba ni Toto ang pasan niyang panggatong, agad ko siyang tinanong kung saan siya pupunta kasi naglakad na lang siya palapit sa sagingan. Sabi niya ay may titingnan lang daw siya. Dahil na-curious din ako noon, sinundan ko na lang din siya. Nang tuluyan na kaming makapasok sa sagingan ay doon ko lang nalaman na sinundan pala niya yung naririnig naming pareho. Sabi pa nga niya baka may biktima ng tangkang panghahalay ang nangangailangan daw ng tulong namin. Simula pa kasi noon ay gusto na talaga ni Toto na magpaka-superhero. Inunawa ko na lamang siya at sinuportahan ng sandaling yon. Hindi ko naman kasi pwedeng hayaan siyang mag-isa, lalo na at matalik kong kaibigan. Kargo de konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa kanya. Siguro ay mga nasa 1/4 na lalim na nang pinasok namin na sagingan na yon nung biglang nawalang naririnig naming ingay. Nag-uusap kami noon ni Toto kung ano kaya yon. Kinukumbinsi ko rin siya noon na umalis na lamang kami. Baka magkataon na may baril pala yung makita namin. Pero pareho kaming napahinto nang biglang may marinig kami na parang nag-aangil sa paligid. Dahan-dahan kaming nagkatinginan at agad naming hinawakan ang kanya-kanya naming dalang itak. Alisto at maingat naming inilibot ang tingin sa paligid habang umaatras. Mabilis na dumampot si Toto ng bato at walang alinlangan na binato yon sa isang bahagi ng sagingan na matataas ang damo. Gumagalaw kasi yon na parang may nagtatago doon. Matapos noon ay biglang huminto yung paggalaw sa damuhan na nakapalibot sa ilang puno ng saging. At nung akmang ibabalik na namin yung mga itak sa lalagyan na nasa tagiliran namin matapos sinakalang baka kung anong malit na hayop lang ang nandun. Pero laking gulat na lang namin nang biglang lumabas yung malaking ulo ng isang itim na aso paharap sa kinakatayuan namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may kagat-kagat itong isang hita na alam kong sa tao yon papadudot. Parang hita ng isang 10 taong gulang na bata. At nang makita namin unti-unti itong humakbang palabas sa pinagkukubli ang damo, mabilis kong sinabi kay Toto na tumakbo na kami. Nang mga panahong yun ay aaminin ko na takot ako, papadudot. Sino bang hindi may tangay-tangay na hita ng tao yun? Pero kasabay ng pagtakbo namin ay ang pagsugod naman nito sa amin. Kaya halos magkanya-kanya na kaming dalawa ni Toto sa pagkaripas ng takbo palabas ng sagingan. Hindi ko na alam kung sino sa aming dalawa ni Toto ang naunang makalabas doon. Basta ang alam ko lang noong makalabas na ako ay hindi ko siya nakita sa kung saan naming iniwan yung mga panggatong na dala-dala namin. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na nagawa pang bitbitin yon. Nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo hanggang sa makita ko yung balon kung saan kami umiigib ng tubig. Dali-dali ko yung pinuntahan dahil naalala ko yung mga kwento ng matatanda tungkol sa buwang na ayam. Agad akong sumalok pagkalapit ko doon. Muntikan pa nga akong mahulog sa balon sa pagkakagulat habang hinihila yung timbang nakatali sa lubid nang marinig ko ang sigaw ni Toto na papalapit sa akin. Pagkahinto niya sa tabi ko, ang tuluyan namang pagkabuhat ko sa timbang may lamang tubig. Pagkaharap ko sa kanya nakita kong wala na yung buwang na ayam na nakasunod daw kay Toto. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakasunod lang daw yon sa kanya, na hinahabol daw siya ng mabilis. Baka daw nagtago dahil nasa balon kami ng mga sandaling yon at may hawak akong tubig. Doon ko lang nakumpirma na pareho kami ng hinala na isang buwang na ayam ang nakita namin at humahabol sa amin. Pareho kaming hinihingal noon habang nag-aabang na sumulpot yung humahabol sa aming malaking asong itim. Pero ang ikinagulat naming pareho, ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa kung saan na umaalingaw-ngaw sa paligid. Sinundan pa yon ng pag-atungal ng isang aso na parang nasaktan. At yun ang kinuha naming pagkakataon para kumaripas
ng takbo papauwi. Pagdating sa bahay ay agad akong sinalubong ng sermon ng tatay ko dahil inabutan ako ng gabi sa daanan. Grabing galit niya sa akin at maging ang mga kapatid ko ay inis na inis din sa akin sa pagiging pasaway ko raw at mabulakbol. Wala man lang akong dalang kahoy na inutos sa akin ng nanay namin na dumagdag pa sa kinagalit nila. Mabuti na lang daw at may dalang kahoy na panggatong ang mga kapatid ko papauwi. Kung hindi baka wala pa rin daw kaming gabihan kung hinintay pa akong makauwi. Hindi na ako rumason pa noon at tahimik na lamang na nakayuko habang naninermon silang lahat. Ang tanging nasa isipan ko lamang noon, totoo pala talaga ang sabi-sabi ng mga matatanda sa aming mga bata pa noon tungkol sa buwang na ayam. Maaga akong nagising kinabukasan ng araw na yon dahil sa naririnig kong ingay sa labas ng bahay namin. Nakita kong nagkukumpulan ang mga kapitbahay naming nag-uusap tungkol sa narinig nila kagabing putok daw ng baril. Tahimik kong pinakinggan ang usapan nila habang nagtimpla ng kape. Bago naupo sa upuang kawayan na nasa harapan ng bahay namin. Mga ilang sandali pa ay nakita ko si Toto na mukhang sa bahay namin ang punta. Pagkakita sa akin ay nagtuloy-tuloy lamang siya ng lakad papasok sa bakuran namin. Pagkalapit sa akin ay nagtanong kaagad siya kung nabalitaan ko na raw ba yung mga kumakalat na chismis. Nang tanungin ko kung ano yon, sabi niya ayon sa ibang mga tao na nakarinig sa putok ng baril kahapon at kagabi ay may nakakita daw na umatake na naman ang grupo ng tulisan sa lugar namin. At kagabi lang daw ay may natagpo ang bangkay ng mga bata sa may sagingan ang mga magsasaka. Nakumpirma daw na taga-kabilang baryo ang mga yon na ilang araw na ring nawawala at pinaghahanap. Halos hindi na daw makilala ang mga bangkay dahil nagkahiwa-hiwalay na raw ang parte ng mga katawan. Mas masahol pa daw sa chinap-chap dahil halos gutay-gutay ang mga parte ng mga laman loob. Parang hindi tao ang may gawa. Pero marami nagsasabi na baka nga daw mga adik ang may gawa o mga tulisan. Nangilabot at nag-alala ako pagkarinig ko sa balitang yon ng kaibigan ko Papa Dudut. Alam naming pareho na hindi yon kagagawa ng mga tulisan na sinasabi ng mga tao. Kung hindi siguro kami nakatakas kahapon ay baka isa na kami sa mga biktimang yon. Pagkaalis ng mga kausap ni tatay, agad kaming lumapit sa kanya. Nagpa siya kaming sabihin ang nakita namin kahapon. Sinabi din namin ang suspetsya naming tungkol sa mga bangkay ng mga batang natagpuan sa sagingan. Noong una ay parang nakita namin ni Toto na may agam-agam ang tatay ko na paniwalaan kaming magkaibigan. Pero sa huli ang sabi niya sa amin ay sasamahan niya kami sa punong barangay namin para mabigyang babala din daw ang iba. At para malinaw namin ni Toto ang pangalan namin, lalo na at sa sagingan din nakita ang mga bangkay kung saan kami nanggaling. Sa narinig naming dalawa ay hindi namin maiwasang hindi matakot. Baka may posibilidad na baka kami pa mapagbintangan kung sakali dahil sa krimen na nangyari. Pero wala pa rin kaming nagawa kundi ang sumang-ayon at magtiwala na lamang kay tatay noon. Papa Dudut, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kinuwento namin. Maraming haka-haka na baka daw kami ang may kagagawan lalo na yung mga namatay na bata ay yung madalas naming ginugulat noon. At may ilang nagpatunay na nakakita daw sa amin noon sa ginawa naming pang-aasar sa mga yon. Nagsisi kami pareho ni Toto Papa Dudut dahil sa pagiging pasaway namin noon ay nadadamay tuloy kami sa krimen na wala namang kaming kinalaman. Ilang linggo din kaming hindi naglalabas ng bahay noon dahil sa takot na baka pagbalingan kami ng ibang tao dahil sa haka-haka lang. Pero Papa Dudut, marami pa ring naniwala sa amin lalo na at wala namang maipakitang ebidensya na makapagtuturo sa aming dalawa ni Toto na kami nga ang may kagagawaan sa pagkamatay ng mga bata. At dahil sa pangyayaring yon, lahat ng mga tao sa baryo namin ay bumalik na naman
sa pagkakaroon ng matinding takot sa buwang na ayam. Lahat ng mga kabataan ay malimit na lang ulit na lumabas ng mga bahay-bahay nila tuwing walang kasama. Nang mga panahong din yun kasi ay umaatake din ang mga tulisan sa iba't ibang mga baryo na madadaanan nila o mapagtripang puntahan. Pati ang tatay at mga kuya ko noon ay lagi may nakahandang mga sandata bilang paghahanda sa mga posibleng mangyari. Nang sumapit ang araw ng Biyernes Santo, maaga naganda sina tatay at nanay nang makakain namin. Nagpahinga din ng maaga ang lahat habang nagninilay-nilay. Nung panahon din kasing yun ay naalarma na ang lahat. Dahil ayon sa mga paniniwala, kapag daw mahal na araw ay malakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng kadiliman dahil patay daw ang Diyos ng sanlibutan. Kung kaya't maghahari-harian ang mga kampo ng dilim kaya walang magsasalba sa mga tao. Bukod pa ron ay maraming pag-alagalang tulisan sa lugar namin noon, kaya pilit na iniiwasan ang karamihan ng mga ito dahil walang takot ang mga ito kung pumatay. Lalo na may gustong kunin o angkinin. Katunayan, Papa Dudut, ay hindi pa nga natatapos ang Semana Santa noon ay may kumalat na balitang may lugar sa isang kalapit baryo namin na nagkamatayan daw ang mga alagang hayop. Madami nagsasabi na inaswang daw ang mga alagang hayop na naroon sa farm na yon. Sobrang karumal-dumal daw na mga nangyari sa mga yon dahil lahat ay naubusan ng dugo at nawawala ang mga ulo. Lahat din ay nakitaan ng buta sa dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Papa Dudut, mas dumalas din ang sunod-sunod na pagkawala ng ilang mga bata. Ayon din sa mga sabi-sabi na parang may tumatawag sa mga ito tuwing madaling araw. Nalaman na lang na totoo daw yon dahil may isang batang nagising daw ng madaling araw. At sabi ng bata ay may tumatawag daw sa kanya para lumabas. Mabuti na lang daw at nalimpungatan yung nanay ng bata. May ilang mga buntis din daw. Ang gabi-gabi na hindi makakatulog dahil may mga naririnig silang mabibigat na mga naglalakad sa ibabaw ng bubong nila bago sumapit ang 12:00 ng gabi. Dahil sa iba't ibang mga pangyayaring iyon ay mas lalong dumoble ang pag-iingat ng mga tao noon sa amin. At may isang gabi, Papa Dudut, na nabulabog ang pagtulog namin dahil sa narinig naming mga kalampagan, putok ng baril at sigaw ng mga tao sa harapan mismo ng pintuan namin na parang natataranta o takot na takot. Halos napabalikwas kaming lahat sa pagbangon ng mga sandaling yon. Kagad na kinuha ng tatay ko yung baril niyang tinatago niya sa ilalim ng damitan niya. Habang kami ng nanay ko ay nababahala sa kung anong mangyayari sa labas. Naiwan akong kasama ng nanay ko dahil yon ang utos ng tatay. Tapos yung mga kapatid ko ang sumama sa kanya palabas ng kwarto naming lahat. Nagkanya-kanyang dala din ng itak ang mga kuya ko. Nang mga sandaling yon ay wala na akong alam pa sa nangyayari sa mga kapatid at tatay ko dahil pilit kong pinapakalma ang nanay kong nervyosa. Ipinatago ko siya sa damitan namin. Kahit ayaw niya ay napilit ko pa rin. Pagkatapos noon ay sinubukan kong lumabas hanggang kusina. Sinilip ko sa siwang ng dingding namin ang mga nangyayari sa labas. Nakita ko medyo maraming tao ang nasa harapan ng bahay namin at ilan sa mga ito ay kausap ng tatay ko. Dinig kong nakikiusap ang mga ito na gamutin daw pansamantala ng tatay ko yung mga sugatan dahil may isa sa kanila na alam na manggagamot ang tatay ko. Ang ilan sa mga yon ay nakita kong may mga baril din. Nakita ko rin na may 4 na duguan na inaalalayang inilalapit sa tatay ko. Maya-maya ay binuksan ng tatay ko ang pinto namin kaya nagpakaripas ako ng takbo papasok sa kwarto namin at sinarado yon dahil sa takot sa hindi ko maintindihang pangyayari ng sandaling yon. Kinaumagahan, Papa Dudut, nakita ko sina tatay at nanay na nag-uusap sa may kusina habang nagkakape. Doon ko lang mas naintindihan ang mga nangyari kagabi. Kwento niya ay hindi sana niya papatuloyin ang mga sugatan kagabi dahil kami ang inaalala niya. Baka daw madamay kami kung sakaling makita ng mga humahabol sa mga ito na nasa bahay namin yung mga sugatan.
Ayon pa sa kanya ay galing daw ang mga tulisan sa kabilang baryo at kagabi nga daw ay nagkaroon ng engkwentro ang mga tinulungan nila na biktima ng ilang mga tulisan sa lugar. Nalaman ko rin na mga biktimang ito ay gabi-gabing nagroronda sa bayan nila para mapanatag ang mga mamamayan na takot na dahil sa mga sunod-sunod na pagpatay ng mga hayop man o tao. Ayon pa kay tatay nang mabigyan daw niya ng paunang lunas ang lahat ng sugatan sa mga yon ay matapos magpasalamat ay agad din daw umalis ang mga ito para madala kaagad sa kabilang bayan kung saan ay may malapit na hospital doon. At sa bawat taon na lumilipas sa baryo namin, Papa Dudut, unti-unti ring nawala yung mga takot sa mga naroroon, lalo na at madalas ang mga taga-roon sa amin ay pinipiling tumira na sa ibang lugar. Nagsipag-asawa na rin siguro ang mga ibang kabataan noon sa ibang lugar at karamihan ay naghahanap ng maayos na trabaho sa Maynila. Kasi noong kapanahunan ko ay sikat ang lugar ng Maynila. Marami kasing nagsasabi na maraming trabaho ang pwedeng pasukan doon. Madalas ko ding marinig na gumaganda ang buhay kapag nagkakaroon ng trabaho doon. Pero nakadepende pa rin talaga sa kapalaran mo yon bilang tao at kung paano mo pagsusumikapan ang magandang buhay na inaasa mo. Masasabi ko ring maunlad na kahit papaano ang bayan namin dahil marami na ang mga ginagawang kalsada doon at dumadami na ang sasakyan ng pangtransportasyon. Ang huling usap-usapan noon ng mga tao sa amin tungkol sa mga tulisan. Bumaba ang mga ito sa bayan at sumuko na sa mga kapulisan. At tungkol naman sa mga karanasan namin ng kaibigan kong si Toto. Kahit na maraming taon na ang lumipas ay tumatak pa rin sa isipan namin ang itsura ng buwang na ayam sa tuwing nagkakaroon kami ng oras na magkwentuhang magkaibigan kapag dumadalaw siya sa akin dito sa bahay sa Quezon City. May sarili na rin kaming pamilya at sa Bulacan siya nakatira. Madalas din kaming magkita kapag may free time kami. Pero hindi na tulad noon na puro katarantaduhan na lang ang ginagawa namin. Madalas ay usapang business na ang pinag-uusapan namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito at maraming salamat po sa pagbasa. Lubos na gumagalang, Junie. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan, Junie. Ang mga ganitong kwento mula sa ating kabataan ay kadalasang nagiiwan ng marka sa ating alaala. Lalo na kapag may halong takot, pagsisisi at mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag hanggang sa ngayon. Minsan kasi habang tayo ay bata pa, ay madalas nating gawing biro ang mga babala ng mga matatanda. Iniisip natin na pananakot lang ang lahat para sumunod tayo sa kanila. Pero tulad ng naranasan mo at ng kaibigan mong si Toto, may mga pagkakataon na mga kwento at paalala nila ay maaaring may pinanggagalingang katotohanan o karanasang hindi nila kayang ipaliwanag pa ng buo. Ang mahalaga ngayon ay ligtas kayo sa isang pangyayaring maaaring nagbago ng takbo ng inyong buhay at mga karanasang iyon ang magsisilbing paalala na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay kayang ipaliwanag ng lohika lamang. Sa huli may mga misteryo talagang mananatiling misteryo na lamang. Ngunit sa bawat ganitong karanasan sana ay manatili tayong mapagkumbaba, mapag-ingat at patuloy na manalig sa gabay ng Diyos na siyang nagbabantay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Maging marespeto tayo sa ating kapwa. Magsilbi sana itong paalala na ang simpleng kalokohan minsan ay may epekto na hindi natin agad nakikita. Ngunit ang mahalaga, kinapulutan din ng aral ang karanasang iyon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema
ay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po